kasi gusto kong i-share sa inyo itong kwento na dalawang stand-up comedian, mga kilalang stand-up comedian po. Mga artista na rin sila. Nadulong po sa sugal, na adik. Yan o, si MC Moa, tapos sila si Marquez. Tututunan tayo, di ba? Kung halimbawa, may mga pagkakamali din tayo sa buhay. Pero hindi yung pagsusugal, yung pagbibisyo, paninigarilyo, pag-iinom, na tinigil ko na po. Papadamahin ka muna, tatama muna, pero sunod niyan, sigeng taya mo. Nabot na mga ilang taon na, pinatama ka once or twice para kumalat yung balita. Hanggang sa mawala ng tuluyan ang kanilang savings sa bangko, na matagal na nilang pinag-ipunan. Matindi po. Say ni MC, ang laki ng naipon namin ni Lassie kasi anong nangyari? 2000 Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo mga kababayan sa ating podcast, Life with Dante M. Kasi gusto kong i-share sa inyo itong kwento na dalawang stand-up comedian, mga kilalang stand-up comedian po. Mga artista na rin sila. Nadulong po sa sugal, na adik. Yan o, si MC Moa, tapos sila si Marquez, na adik sa sugal. Mahigit 10 million na talo sa casino. Yan o. Sa interview mga kababayan ni Tony Gonzaga as published ng Bandera. Yan o. Sabi ko sa inyo, imbis maadik po kayo dyan sa pagsusugal, maadik po kayo dito sa Amazing Barley. Ito healthy drink. At kikita kayo rito. Walang katalo-talo pag dito mga kababayan. Pero sa sugal, malamang sa malamang. Talagang pagsisisi, tulad ng pagsisisi mga kababayan na ginawa ni MC Moa, talagang nagsisisi na daw sila. At saka si Lassie, sising alipin sila mga kababayan. Imagine, no? Mahigit 10 million ang naipatalo ng magkaibigang komedyante na sina MC Moa at si Lassie Marquez nang maadik sila sa sugal. So sabi rito sa report ng Bandera, nagpakatotoo ang Comedy Do sa pagbabahagi ng isa sa mga pagkakamali nila sa buhay na talagang pinagsisihan nila ngayon at nangakong never nang uulitin. Sayang po, 10 million. Di ba? Kung ininvest nila yun sa negosyo, nagsosyo sila, baka dumoble na yung kanilang 10 million pesos. Pero talagang ganon. Pag hindi mo naranasan ng mga ganyan, sa mga pagkakamali, mga kababayan, may natututunan tayo. Di ba? Kung halimbawa, may mga pagkakamali din tayo sa buhay. Pero hindi yung pagsusugal, yung pagbibisyo, paninigarilyo, pag-iinom, na tinigil ko na po ng matagal ng panahon, nang masave po ako, makilala ko yung ating Panginoong Hesukristo, ayon, nabago yung ating buhay. Binago niya. Di ba? So, naitama yung ating mga pagkakamali. We're all sinners, mga kababayan kasi. O ngayon, itong nangyari sa dalawa, Comedy Do, isang malaking leksyon sa kanila. Yan ang pangako nila. Never na naming uulitin. Kwento ng dalawang komedyante sa panayam ni Tony Gonzaga para sa kanyang online show na Tony Talks. Nagkaroon sila ng gambling addiction noong 2011 na tumagal hanggang 2016. Ayon sa magkaibigan, ibinahagi nila sa publiko ang tungkol dito para magsilbing aral sa lahat ng mga taong nalululong ngayon sa pagsusugal, lalo na po sa online gambling. Sabi ko sa inyo, online selling ang pagkabisi-bisihan ninyo. Gusto ninyong mabisi. Online selling, yan ang uso ngayon. Ang dami nang yumaman sa online selling. Kita ninyo, may mga artista nga po, online seller. Gaya-gaya lang po, sabi ko sa inyo. Take advantage of our technology. Yan ang Facebook ninyo, Instagram ninyo. Kung gamitin niyo yan sa negosyo, yun naman talaga ang Facebook negosyo. Negosyohin rin ninyo mga kababayan. Paturo kayo sa mga marurunong sa online selling. Gayahin ninyo, may mga seminars, online seminars po. Pati nga sa seminar po, ang daming yumayaman sa pagtuturo. Imbes na magsagawa sila ng face-to-face,
na seminar kasi kung face-to-face pa, maganda sana yung face-to-face. Pero siyempre, ang kailangan mo dyan, yung venue. Rerenta ka pa ng venue. Pero pag online, madali lang yung collection ng fees. Sa seminar, pwede din online through GCash or bank, online banking. O, madali na lang po. So, ang dami nagkakapera po sa online other than the online selling, mga seminars. Kaysa sa gambling, mga kababayan, magsusugal kayo. Si MC daw ang unang na-addict sa pagsusugal na nagsimula nang mamatay ang kanyang nanay dahil sa cancer. Sabi niya, kasi uuwi ako ng after ng comedy bar. Saan ako pupunta? Baka hindi ako makatulog. May naghikayat sa akin. Sabi niya, ito baka maaliw ka. Pag-alala ni MC. May mga pagkakataon na nanalo siya pero mas maraming araw na natatalo siya. 50,000. Kaya itong bawiin ng isang jackpot lang ay 100,000. Kaya pa to. Ay 200,000 na talo ko. Ay 300,000 na. Ay 500,000 na. Big time mga kababayan. Sa casino po, matindi po yung tayaan pala. Nag-half million. Yung mga pinagpaguran niya sa comedy bar, ayun, napunta sa pagkakasino. Imagine, umabot ng more than 10 million pesos. Sabi niya, may isang gabi pa nga raw na umabot sa 800,000 ang natalo sa kanya. Ganon na kami ka-addict sa pagsusugal. Kwento naman ni Lassie na pagtripan niyang sumama kay MC sa kasino dahil mukha naman daw na masaya ang kanyang kaibigan sa pagsusugal. Unang laro pa lamang ni Lassie ay win na agad siya na tinatawag nga sa mundo ng sugalan na beginner's luck. Kasunod nito, na-addict na rin siya sa pagsusugal. Yan ang style dyan, mga kababayan. Papadamahin ka muna. Malamang may daya. Yan sa sugal po, ang yumayaman, yung casino. Yung investor doon, yung may-ari ng casino. Kahit sa mga pistahan po, ganun ang nangyayari. Kahit sa numbers game po, sa waiting, papadamahin ka muna. Tatama muna, pero sunod niyan, sigang taya mo. Nabot na mga ilang taon na, pinatama ka once or twice para kumalat yung balita. Tumama niya, ganito, 100,000. Tayaan sila. Nakasanayan yung ganun Wala nang tumatama. Kaya yumaman sa illegal gambling waiting, yung mga gambling lords, yayaman nila. Yung iba nga, mga politiko na, gobernador, congressman, yung iba naging kontraktor. Mula sa pagiging waiting lord, naging kontraktor na. Marami akong kilala niyan. Kwento pa ni MC, minsan wala kaming tulog, pumapasok kami sa comedy bar. Nagtitaping kami, nagsishooting kami, walang tulog. Ganon kami ka-addict sa pagsusugal noon. Gulat na gulat si Tony sa mga revelasyon ng magkaibigan na hindi pa alam ng kanilang mga kakilala at supporters. Pagpapatuloy ni Lassie, halimbawa, nagsushow kami ng gabi, so diretso na kami ng madaling araw. Aabuti ng umaga, tanghali, hapon. Matindi, nakakalibang kasi po ang pagsusugal. Kahit nga po yung puso'y dus lang. Lucky Nine. Yung baraha, doon sa barangay na dito sa amin, isang barangay, mag-umaga po ang pagsusugal sa loob ng bahay. Inaabot ng umaga, wala mang patay na nilalamayan. Minsan sa lamayan po, talagang ino-authorize na lang po. Kasi hanggang umaga, may nagbabaraha. Pero may mga lugar po, kahit walang patay, may lamay. Ang nilalamayan, mga kababayan, yung pagsusugal. So, napakahirap malulong sa sugal, mga kababayan. Ma-addict sa sugal. Hindi lang finances ang magiging problema mo. Baka malubog ka sa utang, kundi pati siyempre, relasyon sa family. Nasisira. Uuwi lang. Maliligo, siya ulit. Ganon ang nangyari. Minsan iilip lang ng 30 minutes, siya ulit. Hanggang sa mawala ng tuluyan ang kanilang savings sa bangko na matagal na nilang pinag-ipunan. Matindi po. Say ni MC, ang laki ng naipon namin ni Lassie kasi anong nangyari? 2,000 na lang yung naiwan sa bangko. Depressing ang ganon, mga kababayan. Lahat ng pinagpaguran mo na ubos. Dahil sa pagsusugal. Kasi pag natalo ka, iisipin mo, babawi ka. Imbes makabawi, lalo kang nalubog. Yan ang usual na nangyayari, mga kababayan, sa mga na-addict sa sugal. Halos lahat daw ng investment ni Lassie sa jewelry ay naubos. Ang dami kong alahas.
nasangla ko yun. Ang binabayaran ko na lang sa sanglaan yung interest kasi hindi ko na siya matubos. Umabot pa raw sila sa pangungutang para lang mabayaran ang kanilang bills. Kinumpirma ng dalawa na more than 10 million pesos ang nawala sa kanila dahil sa sugal. Kwento ni Lassie na tauhan siya nang malamang nakabili na ng sariling bahay ang isang kasama niya sa comedy bar. Napaisip siya, bigla na parang wala nang nangyayari sa buhay niya at lalo't tumatanda na siya. Ganon mga kababayan, mabutit nagising siya. Yung kasama niya sa comedy bar, hindi kasing sikat siguro nila, nakapundar na. Habang silang dalawa, mga kababayan, nalubog pa sa utang. You see? Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Gusto ko nang magkaroon ng bahay, sabi ni Lassie. Isang baguang stand-up comedian naman ang nagpa-realize kay MC na muling bumangon at ayusin ang kanyang buhay. Kapag nasa lowest point ka ng buhay mo, sa ganon, na alam mong kasalanan mo, ayaw mong sirmonan ka. Kasi alam mo na naman lahat ni MC. Ang kapwa komedyanteng si Tonton na bago pa lang niyang nakakasama sa comedy bar, ang napagsumbungan niya ng problema. Nagkwento ako sa kanya. Tapos daladala ko yung passbook ko. Tapos siya yung tumingin. Nagulat siya, ay, Ate MC, ito na lang natira sa pera mo. Tapos wala siyang sinasabi. Nakinig lang siya. Tapos sabi nga niya sa akin, nagugutom ka na ba? Gusto mo ilibre kita? May KFC rito kasi alam niyang 3,000 na lang ang pera ni Ate MC. So doon kumain kami ng KFC. Tapos doon na parang ayokong tumanda ng ganito. Anya pa. Kasunod nito, sabay na nagdasal sina MC at Lassie hanggang sa tuluyan na nilang kinalimutan ang kanilang bisyo. Nakita ninyo, mga kababayan, pagbabalik loob sa ating Panginoon ang key. Prayer is the key. Seek ye first the kingdom of God, sabi sa Bible. In all these things will be added unto you. Kita ninyo? So, nanalangin yung magkaibigan hanggang sa nakatanggap ng good news. Ang magkaibigan na siyang naging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Pagbabahagi ni MC, may tumawag, sabi niya, yung racket na ito, kikita kayo ng ganito kalaki. Sabi ko, Lord, salamat. Ito yung simula ng pagbabago. Say naman ni Lassie, ang daming dumarating na ibang work. So siguro, sabi ni Lord, ito na lang, marami nang naka-line up. Sabi ni MC, ngayon lang namin nakuha yung financial freedom na tinatawag. Yung wala kang iniisip, yung matutulog ka, wala kang iisipin. Ang isipin mo lang, o paano magiging matino ang buhay mo. Sabi ulit ni MC, ikuninto namin ito para maging lesson. Kung sakaling nandun sila sa sitwasyon na yun, walang panalo rito. Wala talaga. Ayan ang rason mga kababayan kung bakit pinili natin na ikwento rin dito ang kwento ng buhay ng magkaibigang komedyante para magsilbing lesson sa ating mga viewers na baka may mga nalululong sa online gambling o kung ano-anong mga sugal. Tigilan na ninyo yan. Mag-online selling kayo. Masaya rito. LT pa. Di ba? Yung gustong maging online seller, mag-message lang sa atin, Dante Maravillas. O kung hindi sa aking anak, Chris Maravillas. O lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Chris Maravillas. Ayan po.
kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.